Nakaalerto ngayon ang mga otoridad matapos yanigin ng magnitude 7.7 na lindol ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao kagabi. Sa kasamaang palad, isang lola ang namatay matapos gumuho ang kanilang bahay sa Cagayan de Oro. Sa ngayon, wala nang tsunami warning pero nakatuon naman ang atensyon ng mga ehensya ng pamahalaan sa pinsalang iniwan ng lindol. At mula sa tanggapan ng National Disaster Risk Reduction Council, magulat on the spot, Steve Dalisay. Yes, June Marie, sa mga sandaling ito ay nakabalik na raw sa iyong mga residenteng nasipagdikas kagagabi matapos nga na tumama ang magnitude 7.7 na lindol sa eastern section ng Giwan, Samar. Ayon nga sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nakasentro na raw yung atensyon ng mga otoridad ngayon sa damage assessment, partikular dun sa mga infrastruktura na posibleng humina ang structural integrity dahil nga sa pagyanig. Kahit pa pinabalik na ang mga residente sa kanilang tirahan, importante pa rin daw ang iba yung pag-iingat. Sa kabila ng posibleng trauma o takot na idinulot sa mga residente, ay dapat daw maging alerto at matinik ang mata sa pagsilip sa mga crack sa bahay na posibleng pahinain pa ng mga aftershocks. Inutusan na rin daw mga pulis na magpatrolya sa mga bulubunduking bahagi ng Samar para bantayan ang mga crack sa lupa. Kung di man daw kasi nagkaroon ng pagguho o landslide ngayon, dapat bantayan kung bibigay ito kapag nasabayan ng ulan. Mula kagabi hanggang ngayong umaga ay maliwalas naman daw ang panahon sa Giwan, Oras, Sulat, Borongan City, Eastern Samar at Tacloban City na nakaranas ng intensity 7 na pagyanig. Pinakalat na rin daw mga tauhan ng DPWH para naman magsagawa ng rapid assessment sa mga infrastrukturang napinsala gaya ng mga tulay o gusali. Kagabi meron na tayong initial na mga tulay sa Caraga na partly damaged. Passable pa siya sa light vehicles pero yung mga approaches niya medyo hindi na katulad nung katibay nung dati. Sa kasamaang palad, isang lola ang namatay dahil sa intensity 4 na lindol na naramdaman sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Gumuhura kasi ang bahay nito matapos mag-landslide dahil sa lindol. Sugatan naman ang kanyang apo. Gayunman, nakatulong daw ang earthquake drills ng mga lokal na pamahalaan kaya wala masyadong casualties. Kaya importante raw na palawakin pa ang awareness at drills para mas alam ng mga residente kung paano kikilos ng tama sa panahon ng kalamidad tulad ng lindol. Narito muli si Director Edgardo Olet ng NDRRMC. Palagi tayong nagkakandak ng quarterly earthquake drill. Actually, we are due to conduct an earthquake drill simultaneous nationwide this September. Ito kalimitan sa mga third week or last week ng buwan na ito. As of 12 noon, alas 12 ngayong tanghali, yung inilabas na advisory o bulletin nitong NDRRMC ay yung naitala pa lamang nila na damage assessment ay sa partikular sa bahagi ng Surigao na 1.5 million pesos daw yung halaga ng pinsala sa mga ari-arian at mga pananim doon. At sa bahagi naman ng Region 8 ay puro mga minor damages lamang daw yung kanilang naitala. June Maris? Steve, lumalabas na yung mga nakakarating na ulat sa NDRRMC ay yung mga minor damages lang sa property at saka sa mga infrastructure. Tama ba? Tama ka dyan, June, kasi yung lumabas nila na 12 ngayong tanghali, yung alas 12 ng tanghali, ay pawang mga bahay lamang daw na isang bahay na nasira sa bahagi ng Region 8 at yung ilang mga tulay na bagamat partially damaged ay yung nadadaanan pa rin naman ng mga light vehicles, June. Magandang balita yan. Maraming salamat, Steve Dalisan.